Kasi parang bitin eh. Masarap po ba ang nagjo-joyful? Lalo pagka pinapawisan, napakasarap po. Bago po tayo tuluyang magsimula, request ko lamang po doon sa mga may hawak ng cellphone. Pwede po bang paki-off muna natin para po hindi tayo maka-istorbo sa ating gawain. Please po, paki-off lang po muna yung ating mga cellphone. Tunay na napakahiwaga ng Ama. Actually, bukas pa po ako dapat. Pero hindi po kasi ako makakarating bukas, kaya po in advance namin ng aking kabiyak na nagpunta po kami dito. Pero ako pa rin po pala ang magiging facilitator kasi po nagpalit po kami na dapat po bukas ako, na advance po talaga ngayon na lang. Talagang hindi tayo pinababayaan ng Ama. Sabi ko nga, tunay na napakahiwa Panginoon. Amen po ba? Ngayon po sa umagang ito ay mayroon tayong tema na pagsasalu-saluhan. At ang isa pong tema nga pong pili ko ay ito po, ang hiwaga ng Ama sa ating buhay. Sino-sino po ba sa inyo ang mga nakaranas na o nagkaroon na ng hiwaga ng Panginoon sa buhay nila? Sino po, pakitaas nga po ang kamay ng mga pasyente. Yung ating mga pasyente po, pakitaas nga po ang kamay. Lahat po kayo pasyente po. Sino pa po? Kilalang kilala ko na po sila kasi orange din po eh. Orange din po ang damit nila. Yung pong ngayon lang dumating na pasyente po. Lola, pasyente po ba kayo? Hindi po. Ay, opo. Kasi po, kaya ako po na itatanong ay gusto ko po sana ng mga pasyente na nakaranas ng hiwaga ng Panginoon sa buhay nila. Pero anyway, lahat naman po alam ko na may mga hiwaga ang Panginoon binigay sa atin. Hindi lamang po pinansyal, marami ibang klase pa po. Sino po kaya ang buena manong matatawag natin? Wala po ba diyang gustong mag-volunteer? Sige po. Wala pong tumataas. May pa-premyo po sa akin yung mag-volunteer. Bibigyan ko po ng 200 pesos. Sino po? Si kapatid. Oo. Nadali. May chalk po ba kayo dyan? Susulat ko muna sa wall. Kapatid, okay, maganda yan. At alam kong damang-dama mo eh. Gustong-gusto mong maibahagi sa kanila ang hiwaga ng buhay, ang hiwaga ng Panginoon simula nung tinanggap mo siya sa buhay mo. Palakpakan po natin si kapatid na Pepe. Salamat po, Ama, sa pagtawag mo sa akin ngayong umaga nito. Ako po ay galak na galak. Kala ko nga po meron pa akong gantimpala na 200 piso eh. Higit pa po sa 200 piso ang nagantimpala ko sa umagang ito sa pagtindig ko sa harap nito, kaya maraming salamat, Ama. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ako po ay tumindig na naman sa harapan upang pahayag ko sa inyo ang kahiwagaang ginawa sa akin ng Ama. Bagamat tuwing titindig ako dito yun ang binabahagi ko kasi po para po ang lahat ng mga may karamdaman na tumutungo rito sa kaluluwa, sa mga physical, ay magkaroon po ng malaking inspirasyon o pag-asa. Ako po isang nagkaroon din ng karamdaman na mula nung tawagin ako ng Ama, ay nung ko po naramdaman yung karamdaman na yun na para sa akin po napakatindi. Pero sa Ama, sisiulaan po pala pagkaka po talagang nanalig ka sa Kanya. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa
sa aking kuan sa prostate cancer. Talaga pong napakasakit. Sa lahat ng sa buong buhay ko, masakit po yung nararamdaman ko na yan. Di pa ako maihi, di ako matae. Napakasakit po noon po. Yung susumpungin ka noon talagang tumutulo po yung pawis mo. Wala naman lalabas. Ako po dati po ako pumupunta rito, dumulog po ako kaya po. Sabi ko po, kumikinig ako Naku anak, meron kang prostate cancer subukan mo magpa-check up ako naman po, talagang sunod-sunuran po ako dinala po ako sa doktor ng anak ko. Pagdating ko po sa ospital, sabi nga, ano raw nararamdaman ko. Hindi ako madumi, hindi ako maihika ako. Antimano po, remedyohan ako ng may dalang hose. At yun po pinasok sa katawan ko yung hose na yun. Nung nakakabit na yun, tinatanong ng doktor kung naginhawaan ako. Sabi ko, naginhawaan po ako. Noon nga po nung kon nga sabi niya, pasubukan mo punta sa akin, magpa-ultrasound daw po ako. Nung magpa-ultrasound ako nung araw na yon, imano po na lumitaw sa resulta, yun nga po, meron daw po akong prostate cancer. Hindi po nagkabula yung sinabi sa akin na po nung idulog ko sa kanya. Totoo po yun. Operahin na po, antimano, operahin na. Hindi na raw po makukuha sa gamot. Kung ako talagang wala naman akong gagastusin na pera, nanalig po ako sa Ama. Yung sinabi niya sa akin nung Banal na Espiritu na anak, manalig ka lang sa Ama, walang imposible. Ganun po yung pagkakasabi sa akin ng mensahe ng Banal na Espiritu. Ginawa ko po yun dahil po sa nararamdaman kong masakit talaga yung aking nararamdaman. Sa loob po ng 9 na araw yun, sabi po ng Banal na Espiritu, pag nanalig ka sa Ama, sa loob ng 9 na araw pagagalingin ko yan Nanalig po ako sa Ama na sa loob ng 9 na araw. Gabi-gabi, araw-araw, andito ako pagka-araw, andito ako pagka-gabi sa bahay, nagdadasal. Sa matuling sabi, umabot po yung 9 na araw. Ganun pa rin po nararamdaman ko, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nung pagkagabi po noon pagdating po pala ng alas 12, doon pa lang ang 9 na gabi. Pagdating po ng alas 12, bigla pong nahugot na lang na ganun. Hindi po ginagalaw yun. Kasi po nakalak sa pantog yun Timano, pumunta ako sa CR. Naramdaman ko timano yung ginhawa. Bigla lumit yung tiyan ko. Kasi lahat lumabas Para ba yung imbornal na nawalan ng pasak. Bumabaswit. Wala na lumalabas. Bumabaswit pa. Galumit yung tiyan ko. Ang nangyari po noon, talagang ginising ko po yung lahat ng mga kasama ko sa bahay. Mga pamilya ko. Nagdasal po ako, umiiyak sa tuwa, sa nagkaginhawang na naranasan ko nung gabi na yun. 9 na araw. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Pagka po ipinangako ng Panginoon, sigurado, hindi magkakabula. Ipagkakaloob po sa atin, basta po ang ating pananalig ay totoo lang po. Manalig po tayong totoo. Lahat po ng iilanyan natin, ipagkakaloob ng ating Ama. Sigurado po yun. Kaya kayong mga minamahal kong kapatid, pasyente, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang po kayo. Ito po yung aking naranasan na ang Panginoon ay talagang napakabait. Manalig lang po tayo at maniwala. Ibibigay po niya sa atin ng kahiwagaan. Kaya po ako mahiwagang ipinaliliwanag ko sa inyo na talagang pinagaling ako sa loob lamang ng 9 na araw. The best po ang ating Ama. Wala na pong iba. Siya po ang nangunguna sa atin lahat ng gawain. Kaya maraming salamat Ama sa kahiwagang pinagkaloob mo sa akin. Salamat po. Aawit ako ng kapraso. Aawit. Okay.
Saka yung 200 ano. Ganun ba yun? Ba yun? Okay, sir. Sarap naman. Inihahandog ko po sa ama ang awiting ito. Tsaka po yung regalo niyang 200 sa akin ng ama. Pagkakarga kong gasolina yun, bigay sa akin ng ama. Okay, sarap, sarap namang damhin pagmamahal mo aking ama. Ito ngayon lang nadama mula nang makilala ka. O ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay ko ngayon ay laan sa'yo aking ama. Ama, ikaw aking ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulundag sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ako ay nawalay, ayaw ko nang mabuhay pa. O ama ko, ako yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan sa'yo, ama. At ama, ikaw aking ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ako ay nawalay, ayaw ko nang mabuhay pa. O ama ko, sana'y yakapin mo upang ako'y di mawalay sa'yo. Pagkat ang buhay ko ngayon ay laan sa'yo aking ama. Salamat po, ama, sa panggasolinang pinagkaloob mo sa akin. Salamat po. Mamaya, sundan mo ako. Pagka nakarating ka ng San Miguel, dudublehin ko pa. So, narinig niyo po ang kanyang awitin. Ano po? Tunay nga pong palakpakan po natin ang kahiwagaan ng ama. Alam niyo po ganyang kahiwaga ang ama eh. Sa kabila nung karamdaman niya, nagtibay lamang po siya talaga. Actually, talaga naman ang magpapagaling sa atin, di po ba? Yung ating pananampalataya, paniniwala sa Kanya. Sino pa po ba ang mga pasyente dyan na po pwede pa na mag-share po? Alam ko po, nahihiya lang kayo eh. Nahihiya lang po kayo. Pero ito pong isang ibibigay ko sa inyo ay kilalang kilala nyo rin po siya. Isa po siyang alagad
At alam ko rin po na dumanas din siya ng karamdaman. Pero dahil sa kanyang pagtitibay, pananalig at paniniwala sa ating Panginoon, ang kalingan po ay ibinigay din sa kanya. At ang totoo po hanggang ngayon ay hindi siya nakakalimot. Lagi pong nandito siya at napakasupportive po siya sa Divine Mercy. Palakpakan po natin si Tita Jo Tolpo. Surprise! Magandang umaga po sa ating lahat. At kumusta po kayo? Masaya po ba kayo? Ang espiritu ba ay nasa inyo ngayon? Kumusta naman po ang yung paglalakbay papunta sa dambana? Mainit po, ano? Alam niyo po, ang ating tema ngayon ay kahiwagaan. At bago po ako magpatuloy, hello, happy viewing po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ang mga nasa Japan, nasa Florida, sa Dubai, at sa marami pang mga bansa. At happy viewing po, sana hindi po kayo magbago sa pagsubaybay sa ating gawain dito sa Pilipinas. Ano po ang ating tema ngayon ay kahiwagaan ng Diyos. Marami pong kahiwagaan ang nangyayari po na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Subalit kung minsan po ay hindi natin hindi natin binibigyan ng halaga. Amen po ba yun? Ang alam lang po natin ay nangyayari lang. Pero hindi naman natin naiisip na yun pala ay hiwaga galing sa Panginoon. Amen po ba yun? Sino na po ba ang nakatanggap ng hiwaga ng Diyos? Taas po natin ang kamay. Sino po ba? Kayo po ba hindi pa po nakatanggap ng hiwaga ng Diyos? Hindi po nakatanggap na po. Nakakahiya po. Hindi pa po ba kayo? Nakatanggap na po. Nakatanggap na. Bakit hindi nyo po ipagmalaki po natin? Nakatanggap po tayo ng hiwaga ng Diyos. Amen po ba yun? Susunod po kayo sa aking magbahagi. Pwede na po yan? Susunod po siya? Okay. Sige, basta tatawagin po kayo bago magtapos. Kasi po, sabi niyo nakatanggap kayo. Ay, hindi po kinakahihiya ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Amen po ba yun? Sino ba yung nahihiya pa rito na nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Wala pong dapat ikahiya. Ipinagmamalaki po yun. Amen po ba yun? Alam niyo po, ang isang hindi ko po makalimutan na tanggap kong biyaya sa ating Panginoon ay yung pagbabalik po ng aking mata. Kahit po sa anong mangyari, yun po ang hiwaga na nangyari sa aking buhay. Sapagkat kung tutuusin po talaga, maraming doktor na nagsabi na wala ng pag-asa. Talaga pong tatanggalin na po talaga yung aking mata. Kasi po, ang nagputi na po, pumuti na po yung itim, pumuti na po yun. At ang sabi po nila, pag ang konektado po yun ang ugat, yung bawat yung dalawang mata. At kung sympathetic po pala ang ating mata, kung ano ang nangyayari sa kabila, maaring mangyari na rin sa kabila. Yung nabulag yung mata, mabubulag na rin po yung isa. So ang Diyos ay mahiwaga. Ang doktor na pinuntahan ko po dito dito po, kasi sabi po ng apo, si kapatid na Lando, ang nakakaalam kung anong itsura. Kapatid na Lando, hindi mo pa nakita mo na kung anong itsura yung matakdakte. Sabi po ng apo, ipasilip na lang ninyo dito sa malapit lang. So pinasilip po ng doktor, doon sa doktor, dahil dito sa Dambana, wala naman po tayong aparato na pangsilip. So sabi po ni apo, umagang yon, di po ba kapatid na Landon, tayo na lang narinig dito. So sabi niya, pumunta po kami doon sa isang ospital at sabi po na, confine daw po ako, pagkatapos ooperahan na lang na kinabukasan. Dahil po ang asawa ko hindi niya nalalaman kung ano nangyayari sa akin. Noong bumalik po kami rito, sabi namin, apo, pwede sa Maynila na lang sa doktor namin. Sabi niya, sige.
kasama ko po si kapatid na Flor at saka si kapatid na Marie, hinatid po ako sa Manila. Sa pagdating po sa Manila, ito po ang nangyari, nakababad na daw po yung mata ko, 5 minutes na, at wala na pong pag-asa. So ang ginawa po ng doktor, pinabili po si kapatid na Marie ng gamot para i-injection po mismo doon sa mata. Para po magkaroon tayo, hopefully, sabi ng doktor, ay magamot o kaya ma-save natin yung mata mo, sabi niya. So si kapatid na Marie, bumili naman po. At nang bumalik siya, sabi ng doktor, ha? Nakabalik ka na kaagad? Mahirap bilhin ang gamot na yan. So napakahiwaga po ang Diyos. Palakpakan po natin ang kanyang kahiwaga. Nakabili po siya kaagad at in-injection pa kaagad sa aking mata. At isa sa taas, isa sa dito sa baba. Doon po mismo sa bilog, yung natakpan na po ng puti. Doon po in-injection, tapos in-injection din po dito sa mata. At yun po ay habang ginagawa po ng doktor sa aking mata, nakita ko po na hindi yung doktor ang nakita ko. Parang nakita ko po si Divine sa kanyang katauhan. At siya po ang gumagawa yung mga dapat na gawin sa aking mata. At yun ay kahiwagaan niya. Yung manifestation na ipinakita at pinasilay sa akin na ang divine mercy sa katauhan niya. Wala pong sakit at wala pong hindi ako nakumpan. Hindi rin po niya sinabing operahan ko ang mata mo. Yung kahiwagaan po yun, di ba? Palakpakan po rin natin ang kanyang kahiwagaan. So, hindi po ako nakarating dito sa Dambana, pero hindi po ako nakakumpany. Sa bahay lang po ako ginagamot. At ito, ang sabi po ng doktor, ang mahalaga ay may mata ka pa. Maaring hindi na po masyadong malinaw, pero alam ko po, naniniwala ko ng kahiwagaan ng ating Panginoon na balang araw ay magiging malinaw at ibabalik niya po sa dati. Amen po ba yun? Yun ay pinagnanaligan ko. At yun naman po ay habang ako ay naghihintay, ayaw na ayaw ko po magkasala. Pero ang tukso ay tukso. Minsan po humihina rin ako bilang tao. Subalit ang Diyos ay nasa akin. Ang pananalig ko po at ang kanyang kahiwagaan ay laging nasa akin. So nawa po, malapit na rin po siguro. Kaya hindi na po ako masyadong nakakarating dahil hindi po ako makakapag-drive. So ganito po, na masyadong maliwanag, very sensitive po siya. Alam niyo po yung daan sa NLEX na yung puti, na parang puti na line na gano'n. Nagdadalawa po yun at saka nag-yelo. Kaya nahihirapan po ako. Minsan po dito, sa normal na paningin ng tao, dito po nakikita mo siya. Pero dito po, sa isang mata ko, hindi ko na po sila makita pag Kaya pagka nagda-drive po ako, talagang lumilingon akong gano'n doon sa side mirror. Hindi kagaya na napa-side view lang ako, nakikita ko na sa likod. Pero ngayon po, talagang linilingon ko na po kasi hindi ko makita. Pero alam ko po na ibibigay din niya sa akin balang araw. Ito po ay kahiwagaan ng Panginoon na nangyari sa aking buhay. Maraming salamat. Basta kayo po magtiwala, manalig sa Kanya, at sabihin nyo, lagi niyong kasama. Lagi ko siyang kasama. Nakakarating pa naman po ako rito. Siyempre, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Thank you po, Tita Jo. Siguro po, nagkaroon na kayo ng idea, ano po, kung ano yung mga hiwaga na binibigay sa atin ng Ama sa atin. Alam niyo po, yun lamang pong magising tayo sa umaga, sa kabila nung ilang oras po tayong natulog, tapos kinabukasan nagising tayo, humihinga tayo. Di po ba yun isang napakalaking hiwaga na po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kanina po, talaga pong walang tumataas. Ano po, naghahanap po ako ng magbo-volunteer. Pero wala. Pero alam niyo po, nung sandaling tumayo ang Tita Jo rito at napahapyaw po na
na ikwento kung ano-ano ba yung mga hiwaga. Meron pong isang kapatid tayo rito na siya man po ay tumaas at nagkaroon din ng marami rin siyang hiwaga na naranasan sa buhay niya. Bagamat po na hindi ko siya kilala, ay tawagin ko na lamang po siyang kapatid. Palakpakan po natin si kapatid. Magandang umaga po. Kaya lang di ako magtaas kanina kasi binibigyan ko ng pagkakataon yung baka may gusto kasi. Lahat naman tayo bawat araw may hiwaga sa buhay. Kaya nga tayo nagpupunta rito kasi nararamdaman natin yung hiwaga ng Panginoon. Kaya lang minsan kaysa nakaupo tayo sa sarili lang natin sinishare, wala naman nakaririnig na tao. Siyempre ang Panginoon nadidinig yun. Ako yung kahiwagaan ko, na-share ko na ho dati yon. Kaya parang baka hindi ko ma-share ngayon, iisip ko baka naman masakit na sa tenga. Pero siyempre maganda ho yung ulitin. Ang masasabi ko nga hong hiwaga sa buhay ko, yung talaga hong magkaroong karamdaman yung kabiyak ng puso ko. Unang-una, nang siya'y nadengge, kauna-unahang hapon na nadengge, na na-quarantine siya sa Japan na talagang 50-50 siya. So mabigat po sa akin dahil nandito ako sa Pilipinas. Hindi rin nila alam kung paano gamutin. Noong time din ho na dito sa Pilipinas, hindi alam gamutin yung sakit na yon. So nung ako po bilang asawa, siyempre ho nandyan yung ako'y pumunta sa simbahan at dumudulog sa Panginoon. Na yung pagpasok mo pa lang sa simbahan para kay talaga yung, sabi nga, importante talaga yung tao, nagsisimba. Kasi nandun yung espiritu ng Ama, na talagang kung maraming anak siyang nagpupunta ron, talaga yung nandoon siya, yung kanyang espiritu. Bagamat kahit saan dako naman. Nandoon nga ho yung pagpasok ko sa simbahan ng Baliwag, kasi sa gilid ho ako dumadaan. Yung pagpasok mo pa lang sa simbahan ng gilid na yon, yung parang ka na talagang binusan ng malamig na tubig na naiiyak-iyak ka na dahil siyempre sa puso daw natin, nandoon yung Panginoon. So para kay isang anak na umuwi ka sa bahay ng magulang mo na malayo ka pa lang, na alam na ng ama mo na ikaw ay may problemang anak. Nardama ko yung pagyakap ng Panginoon dahil sa para pusan ng malamig na tubig at hindi ako makahakbang sa kung saan ako natayo na noon. So, nandun yung pagdulog ko sa Panginoon at sa pagdarasal ko, kasi kung magsimba ho ako talaga sa harap. Sa pagpanalangin ko, mataimtim na panalangin pagdulog, nandun kong nakita yung Panginoong Hesukristo na yung kanyang nakapako sa krus doon na kung paano siya gumalaw na sa aking paghiling at taas ng aking ulo. Doon ko nakita yung paggalaw ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga ulo. Bagamat bihira ko po talaga ibahagi yung dito lang. Maliban yung may nakakausap ako mangilan-ngilan na tao sa simbahan, hindi lang ho isang beses yun, nung nagkasakit pa parang may cancer yung asawa ko sa loob ng tiyan. Naulit hong muli yun na yung nagpakita sa akin ng hiwaga ang Panginoong Hesukristo nang siya'y nagkakaroon ng pagtaas ng mga sugar. Paulit-ulit yun kung paano gumagalaw yung kamay niya, yung ulo niya at mga paa niya. Sabi nga yun daw yung answer praying na humiling ka, sinagot niya agad yung kahilingan mo. Kaya totoo yung pagbukal sa puso mo ang paghiling mo at pagdulog mo sa Panginoon. Sabi nga ni Mahal Apo, di ba? Importante yung dumudulog. Talagang ang puso ay bukas, lalo sa buhay pananampalataya. Makikita mo ang kasagutan ng Panginoon sa oras din na yon. Kaya bawat araw may hiwaga. Sabi nga, hindi man ako ang may karamdaman, pero ang kabiyak ng puso karamdaman. Sinasagot ng Panginoon yung paghiling ko noon. Minsan may time pa nga ho yan, 11:30 tatawag, 400 plus ang kanyang sugar. So, andito ko, siya nasa Japan. Nandyan ang malaking bagay na maitutulong ko, hindi man niya ako katabi, nandun yung ipanalangin ko siya sa Panginoon. At nandun naman yung oras na higa ako, may magpapanaginip sa akin ng Panginoon si Kristo na ang sagot sa akin. Ang tanong ko'y ganito, gagaling po ba ang asawa ko? Ang sagot niya, oo naman, malakas ka sa akin. Akala ko nga, hindi ka dudulog sa akin. Kaya po yung aking bahay, mayroon po talaga akong dasalan doon, parang adorasyon, na talagang sa bawat problema, mga pagsubok, doon talaga ko siya dumudulog kasi tahimik,
Bagamat minsan may tumatawag, kaya importante ho talaga yung, sabi nga, pag mananalangin ka, maganda talaga sa simbahan eh. Kasi sa bahay, nandyan yung may tatawag. Maaabala ka, nawawala yung konsentrasyon. Saka yung, ang napaka-importante pa sa aking buhay, bagamat nung naranasan ko yung mga ganong kahiwagaan ng Panginoon, wala pa ho ako dito. Ang kagandahan po nung napunta naman ako dito, yung maraming problemang dumarating sa buhay ko. Sa totoo lang, marami nga ako talagang problema. Pero nandun nga yung sabing kaibahan natin na tayo nakakakilala sa Diyos. Sa pagdating ng gabi tayo patutulugin at pagising natin ng umaga tayo pagigisingin. Kumbaga ho masasabi kong ako'y isinilang o pinanganak sa Espiritu. Bagamat sinasabi pag tayo namatay, ipapanganak di ho ba tayo sa Espiritu? Parang pakiramdam ko rin naman nung ako'y napunta rito, maraming nadidinig tungkol sa Panginoon, natututunan, bagamat hindi ho ako madalas pumunta. Nandun yung masasabi kong pinanganak ako sa Espiritu kasi sa dami ng problema dumarating, kung ikukumpara mo sa dating buhay ko, konting problema lang, hindi ako makakatulog. Ngayon ho, nakakatulog lang ako, nandyan yung sabi nga, sino ba mananakit sa atin, hindi ho ba yung mahal natin sa buhay? Sila yung lagi natin pinapanalangin. Minsan yung tinutulungan natin, yan talagang magbibigay sa atin ng mga yung sakit, mga salitang hindi dapat na nararanasan natin. Pero nandun ho pala hindi ka masasaktan. Yung parang tumatalbog lang sa puso mo, bagamat naiisip mo. Pero sabi nga, iwawagdit lahat ng Panginoon niya dahil hindi ka hayaan na ikaw na anak niya, nasa kanya mawalay pa. Ang sabi nga sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ni kapatid na Mirna na harap at likod mo anak, tagliran mo, mula ulo hanggang talampakan mo. Banal na Espiritu ko'y nakadaloy sa iyo at hindi ko hahayaan na mawalay ka sa aking piling. Kahit nasa sulok ka lang, lagi kitang naririnig. Higit kang mapalad sa mga alagad na narito. Hindi man kita hihirangin maging isang alagad. Ngunit, ikaw ay ginagamit ko sa paraan na hindi mo nalalaman. Kaya, siguro ako, medyo naunahon siguro sa akin ng buwan si Mama Beth. Ganun po na rin ako katagal dito, bagamat pamisa-misan lang ako pumupunta. Pero sabi nga, hindi naman sa madalas ng punta yon. Kasi, siyempre, kasi araw-araw ko man pumunta, kung ang puso mo naman, isip mo, lumilipad, di ho ba? Kaya yun yung malaking pagpapala sa akin ng Panginoon at saka yung malibre kami sa doktor. Napakahirap po ng magpa-doktor. Di ba, libo ang uubusin mo. Dahil nga ho yung nanay ko, 8 years kong pinagamot yan, hindi rin gumaling. Pero nung nagpunta kami dito, never ko na siyang pinadoktor, uminom ng gamot. Pagkamat may mga sakit sa mga ugat-ugat, syempre may edad na ho. Kaya lang, hindi na siya yung maintenance na iinom ng gamot, na pag ininom mo ng gamot naman sa diabetes ay masakit ng balakang dahil sa bato naman ang apektuhan, andyan yung kanyang atay. Bagamat yung asawa ko isang diabetic din na umiinom ng gamot, nandun naman yung susumamo ko sa Panginoon na sabi nga ng mahal na apo noon, kung kayo naman umiinom ng gamot o kayo nagpapadoktor, ipapanalangin yung doktor na daluyan ng gabay ng Ama. At ang mga gamot yung iinumin, daluyan ng Banal na Espiritu ng Panginoon na maging kagalingan niya na hindi magkaroon ng komplikasyon ng iba't ibang parting organ ng kanyang katawan. Ganon ko po ipanalangin ng aking kabiyak ng puso kasi nga hindi siya Katoliko. So, maaring iba yung paraan ng panalangin niya sa panalangin ko. Pero sabi nga, lagi kong nilagay sa isip ko, kapag bukal sa puso mo ang humihiling sa Panginoon, ba't hindi ka niya pakikinggan? At ang masasabi ko po isang mahiwaga Panginoon sa akin, nung ako po'y nakapag-Japan na talagang masasabi ko po na hindi niya ako binago sa buhay ko. Na maraming tukso, drugs, pag-inom ng alak, sigarilyo. Ang pasalamat ko sa Panginoon, ang lahat na hindi ko natutunan. Ang sabi ko nga noon, Panginoon, hindi ko alam ang bansang pupuntahan ko, bagamat marami akong naririnig, nakakatakot, totally puro nakakatakot. Kaya lang kung matatakot ako, paano mo matutupad yung pangarap mo? Sabi ko, basta ikaw ang aking kasama, hindi ako matatakot. Nandiyan yung talagang maraming pagsubok. Salamat sa Diyos kasi po, nung ako'y umalis, ano man ang ugali ko noon, nang ako'y bumalik dito,
sabi nga ng mga nakakakilala sa akin, wala akong pinagbago. Maaaring nagbago lang ang physical na anyo. Siyempre, yung hindi ka nadidevelop pa no, sa pag-aayos dahil ikay bata pa. Pero sabi nga nila, bagamat hindi kami, second family kami ng asawa ko, namuhay din ako ng normal na pamumuhay. At hindi ako, sabi nga nila, hindi ka nagbago. Yun mas hiniling ko sa Panginoon. Pumunta man ako sa ibang lugar, ano man yung mga makasalamuha ko doon, huwag niya akong hayaan na magbago kasi mahirap kasi yung sabihin niya, oh, nag-Japan lang yun eh, nagbago na ugali. Maliban lang dun sa yung bang natulungan mo, eto na naman. Siyempre, hindi naman no, ang pera bumapalong. Siyempre, nandiyan kasi di ba sabi nga, ang tao pag tinulungan mo, binigay mo na kaliwat kanang paa mo. Eh, pag isang beses mo natanggihan, eh, masama na gali mo. Eh, lahat to na yun eh, ang sabi nga, tinanong sa akin ng Panginoon eh, yung wag magtanim ng galit sa puso. At bagamat sabi nga sa akin ng Banal Espiritu noon, bagamat ikaw ay hindi ko binanggit sa iyo ang pagkakasala kasi nagkakasala ka man, iniwawaglit mo agad, hindi mo nilalagay sa puso mo. Hinahayaan kitang magturang magsalita kapag nararapat mo nang sabihin. Yung, siyempre pag sobra na, kailang i-explain mo naman sa kanila yung parts mo. Siyempre, nandun yung pagsasalita mong galit ka. Pero yung talagang kahiwagaan para sa akin na napaka-halaga sa akin ng lugar na to, yung kahit marami kang problema, eh, masaya ka pa rin. Sabi nga, pasasayahin ka ng Panginoon kahit wala kang pera, pero buhay ka pa rin. Sabi ko nga eh, ngayon kahit 20 pesos la pera ko, okay lang. May pagkain naman ako. Sabi ko kasi, di ba sabi ng apo, huwag mo isipin yung bukas, kasi bukas meron na naman. Eh, totoo po yan. Dahil halimbawa sa katulad ko, sino ba magsasabi sa akin na minsan pala walang pera yun? Sabi nga, di ba ganon? Eh, kasi hindi naman daw halata. Eh, sabi ko naman, wala naman taong hindi nagigipit sa pera. Kaya lang, ang kailangan mo lang matutunan, kung ano yung hawak mo, yun na lang ang pagkasyahin mo. Kung ikaw may nakapangutang, dahil ang mga ginagamit din sila ng Panginoon, di ba? Dahil sa oras ng kagipitan mo, may pinadadala siyang anghel para makatulong sa'yo. Ang importante, sabi ko nga sa Panginoon, sa sarili ko, kinakausap ko ang Panginoon, ang importante, hindi ka naman naglustay o yung binigay sa'yo ng Panginoon na ginamit mo sa masama, pinaglustay mo. Talagang dumarating talaga, sabi nga ng Mahal na Apo, di ba? Bagamat dumadanas tayo ng pagdalisay, pinahintulutan ng Diyos yung kung gaano katatag. Kaya nga po ang sabi ko, nung ako'y pumunta rito, mas marami kong problema. Pero, sabi nga, hindi naman halata kasi nakakayanan. Totoo pala yun. Hindi ka nabibigatan. Yun ang masasabi ko, hindi ka nabibigatan, nakakatulog ka. Kakakain ka naman ng maayos. Kahit sa kabila, pagka mula umaga, iisipin may problema sa bahay, ay napakarami po. Eh sabi nga, ba't mo iisipin lahat? Kung ano meron, pasalamatan. Pag wala, humanap. Pag wala, mahanap. Manahimik. At bukas, meron naman. Kaya po, ako po'y nagpapasalamat sa Mahal na Apo at sa mga alagad na narito na talagang malaking sakripisyo, pero papuri sa Ama at ako'y nakarating dito. Malaking kagalakan at pasasalamat ako'y, sabi nga pinanganak sa Espiritu, hinanda sa mga pagdalisay at pagsubok ng buhay, pero nakasasadsad naman ako. Kaya nga po nung ako po piniinom ng tubig ng Mahal na Apo at hinugasan, sinadya ko kang matapon anak para ipatunayan ko sa iyo na pagdating ng panahon, yung pangarap mo at kahilingan mo'y dumating na sa iyo. Walang bakas na makikitang na matagal na pag-iintay sa iyong mga muka. O di ba? Kaya sabi ko, sa dami ng hinihiling ko, siguro lahat sabay-sabay. Kaya salamat po sa Panginoon at sa Mahal na Apo at sa mga alagad dito na talagang patuloy nga namang nakapag-aakay. Kahit nga lang humisa sinasabi, ano ba ginagawa natin dito? Ano ba ginagawa sa simbahan? Alam niyo naman ang tukso ng Diablo lalo na't hindi nabubuksan sa ganitong gawain mga pilosopo, pagka ganun, umiiwas na ho akong kausap. Dahil hindi magiging maganda sagot mo kung minsan pag umiral yung pagkatao. Kaya salamat po.
Thank you, kapatid. Sana po naging silbing inspirasyon sa inyo yung ating mga nagsipagbahagi. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi. Magsitayo po tayong lahat.